sa live natin. Maraming salamat po sa pagpuri sa Panginoon. Nag-enjoy ba kayo sa pagpupuri sa Diyos? Amen. Now, ngayon sa mga nanghihina dyan, listen to this. God is reviving your heart. Nire-revive ng Diyos ang puso mo. Kahit nasaan ka man, inaabot ng Diyos ikaw ngayon. Niyayakap ka niya ngayon. Kayo na nanghihina sa Panginoon, nasaan kayo, inaabot kayo ng Diyos ngayon. Ngayon makikinig tayo ng salita ng Diyos at i-revive tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Amen. I-welcome natin ang ating butihing pastor, masipag, at walang iba kundi tinawag ng Diyos, ating Pastor Remus Ramirez. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po to everyone. Tama na po ba yung lapit ko o layo, yung distansya? Ayun, so salamat po sa Panginoon dahil patuloy po tayong binabayayaan ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay patuloy pa rin, hindi lang na humihinga araw-araw, makasamba sa Panginoon at mabigyan siya ng kapurihan. Amen po? So marami pong salamat sa kabutihan ng Diyos. Now, ngayon po ang paksa po natin ay patungkol po sa repentance na in Tagalog po ay pagtalikod sa kasalanan. Ano ho? Nito pong mga nakaraang mga araw ay patuloy ko pong nilay ang patungkol po sa paksa na to kasi para bagang may hinahanap ako, parang nakukulangan ako doon sa paksa na to. At ayoko po na ako'y nagtuturo ng isang paksa na hindi ako kumbinsido sa akin tinuturo. Ang hirap po nung nagtuturo ka, tapos ikaw mismo, hindi ka kumbinsido sa itinuturo mo. O dili kaya, ay basta ka na lang nagturo. Alam mo, yung tagapakinig, alam nila kung naintindihan mo yung pinagsasabi mo. So dahil po dito ay hanggang kagabi po ay nagkandapuyat po ako dahil meron po akong hinahanap. Parang there's something void within me. And I thank God kasi nandito po sa papel na to, sa wakas na kumpleto ko po siya. At purihin ng Panginoon tungkol dito. Alam niyo po ba na ngayon ko lang po natuklasan na ang paksa pala na to ng pagtalikod sa kasalanan ay kasing hirap po siya ng pagpapatawad. At napapansin ko po na gahibla lang ho ang pagitan nila. Madaming mga tao ngayon, regardless of beliefs and religion, ay hirap na magpatawad. No po, madaling sabihin na, napatawad ko na yan, wala na yan, matagal na yan. Pero sa totoo lang ho, sa kaibuturan ng puso nila, ay naandun ho siya talaga. Iba po yung sinasabi sa kanyang nararamdaman. Sabi nga ng mga matatanda ay tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Alam niyo po ba na ngayon ko lang ho napag-unawa, ngayong umaga, habang ang aking apo ay isinasayaw ko ho, ay napag-unawa ko po, alam niyo po ba na matagal na po ako na bata pa po, ayaw ko po na meron akong alaga. Alagang aso, alagang pusa, whatever na alaga, ayaw ko po. Bakit? Ngayon ko lang ho napag-unawa na nangako pala ako nung bata pa ako na ayoko na kasi sobrang sakit ang naranasan ko doon. Sa una kong alagang aso, namatay ho siya, hindi ko na ho kukwento sa inyo yung kamatayan niya, kasi naka-livestream tayo, medyo baka ma-misinterpret. Then pangalawa ko pong alaga, nung ako po'y galing ng probinsya ng Cebu, papunta na po ako ng Maynila, yung huli ko pong alaga, ay talagang sobrang sakit, dahil iniwan ko po siya sa probinsya namin. At wala ho akong magagawa kundi iwanan siya. At saka alam niyo po yung alaga kong aso na yun, habang papalayo ako sa kanya, nakatingin po siya sa aming magkakapatid. At talagang sabi ko, ayoko nang mag-alaga. Kasi ayokong magkamero ng mamahalin, tapos hindi ko magagampanan yung responsibilidad ko sa kanya. So ngayon ko lang ho napag-unawa na meron pa palang bahagi sa buhay ko na hindi ko lubusang napatawad. Hindi ko lubusang na-repent, hindi ko lubusang natalikuran. Ayun po, so that was it. So pag-usapan natin ngayon, ayoko hong maging masyadong personal yung mensahe. Pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay
na hindi pa natin lubusang natalikuran. No, hindi pa natin tuluyang na-repent. Now, eto po, tingnan po natin. Pagtalikod sa kasalanan, meron po ditong pangkaraniwang kasalanan, the 7 deadly sins. Ano po itong mga 7 na ito? Tingnan po natin. Una po ay, totoo ba na natalikuran nyo na yung inyong pagnanasa? Ayan. So, kayo na nasa live stream, na nanonood ngayon, I hope, na nanonood nga, kasi ang lahat ng gusto ko sa live stream ay ganito. Yung bang mag-i-in lang, tapos after 5 minutes, wala na, maglalaban na, kung ano-ano pinagagawa. Kaya po medyo hindi ako masyadong, pasensya na po kayo. Mas gusto ko yung talagang sinauna na tayo nagpapangita sa loob ng church. Kasi kahit nga nasa loob na ng church, yung iba sa atin dito, nasa loob nga ng church, pero ang diwa niya ay nasa monumento, nasa Bulacan, yung iba ay nasa Galapan, Nueva Ecija, at ang iba sa atin ay talagang hindi ho talaga lubusang nakakababad. Nakababad sa labahan, pero hindi nakakababad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Well, anyway, dito po sa ating mga volunteer, ilan-ilan lang ho kami dito ngayon. Mabibilang lang nyo sa inyong mga daliri. At dyan ho sa nasa live stream, ang una pong kailangan po nating talikuran, mga kapatid, regardless of matagal ka ng Kristiyano, kahapon ka lang naging Kristiyano, o ikaw ay pastor na at sa tingin mo, ikaw ay retired na ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Una, natalikuran mo ba talaga na yung salitang pagnanasa? Mapapansin po natin dyan sa ating slide screen na yan ho yung isa sa mga problema at ito po may kinalaman po ito sa atin ng mga kalalakihan. Lalo na ngayon sa cellphone, hindi ko na detalye yan. Talagang ako sa paksa na yan, para bagang struggle ko rin ho yan, yung pagnanasa na yan. Lalo na po ngayon, na hindi ko maintindihan, nagtitinda lang ho siya, nagbebenta lang po siya ng mga damit, pero iba po yung kanyang kasuotan, hindi ko alam kung ang binibenta pa niya yung mga damit o yung kanyang katawan. So, ang dami pong nagpapalo po sa kanya, palo ng palo, pero hindi naman talaga bumibili. Ang minamind po yung nagtitinda ang minamind, hindi o yung binibenta. So pag nanasa, mga kapatid, I don't know, guys, kung saan po tayo, tingnan po natin. Sa pangalawa, naman, ang dapat nating relikuran, ay ito po yung glutton nito, itong katakawan, ito po yung mga tao na hindi ho alam kung kailan sila busog. Yung hanggat merong mabibira-bira lang ng bira, alam niyo po ba na ayan po may kinalaman po yan sa salita po ng Diyos na dapat ang tao po'y matutupong makontento. Now, lilinawin ko lang ang gluttony pala ay hindi lang pala ito may kinalaman sa sobrang daming kinakain. Ang isa pong problema po din ng tao, minsan, yung kanyang pamimili ng kanyang kakainin. Yung bang pag hindi niya kursunado yung pagkain, ayaw kumain. Pero alam niyo po ba na sa biyaya ng Diyos, sa silong ng langit, alam niyo po ba na ang lahat ng pagpapala na dumadaan sa ating hapagkain ay pinagpala ng Diyos yan, blessing sa Diyos yan, provision ng Diyos po yan, naniniwala po ba tayo doon? Pero minsan po, ayaw po natin kumain. Alam niyo po ba nakaka-insulto po tayo sa harapan ng Diyos sapagkat naandyan yung biyaya, nagpasalamat ka, tapos hindi mo kinukuha, hindi mo kinakain. Ayon. So, yun ho yung problema. Pero pagkakursunada mo naman ng pagkain, ayaw mo na rin tirahan yung katabi mo. Gusto mo na iyon na lahat. So, may problema po tayo sa katakawan na yan. Pangatlo, ay ito ho, paborito po ng mga kabataan nito. At ako'y dumaan din ho ako sa ganitong stage, yung laziness o katamaran. Na nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Kawikaan, Gs 4. Sabi ng iba, di bali na lang daw, tamad, hindi naman sila pagod. Yun ho yung mga palusot, kung sino po ang naka-imbento ho nun, ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Dahil sa totoo lang ho, marami hong, tabi-tabi na po, ako na may Pilipino din katulad nyo, marami hong mga Pilipino, na minsan po sa sambayanan ay 10 sila magkakapatid, 2 o 3 lang nagtatrabaho, yung 7 ho doon, tagakain lang. Tagatulog, tagakain, tagatulog. Sila po yung mga prinsesa at prinsipe ng mga bahay na subukan yung utusan yung mga yan, galit pa. Nakabusangot ang mga mukha, nagmamaktol, at para bagang kapag hindi naman sila nabibigyan
ng kagustuhan nila. Para bang entitled silang magalit, entitled silang maghanap, entitled sila na hingaan ka. Pero wala naman silang contribute sa bahay. Aha. Well, sa ganang akin, pahabayan ko po ng kaunti dito. Alam niyo po ba na ang sabi po sa Proverbs 22:6, now guys, listen up. Ang sabi doon, ituro sa bata ang daan ng kanyang lalakaran. Ang tinuturuan po'y hindi isip bata. Ang tinuturuan po'y bata. Now, ang definition pala nito ay hindi ho edad. Ang tinutukoy pala dito ituro sa bata, ito po yung bata ang kalooban, bata ang kanyang pangunawa, maalam magpakumbaba. Yun ho ang ibig sabihin dito, ituro sa bata. Yung bang merong humility, may simplicity, at meron pong tinatawag na teachable in spirit. Yun ho ang ibig sabihin dito, ituro sa bata. Ang alin? Ang daan. Alam niyo po ba ang daan? Ang sabi po sa Juan 14:6, ang sabi ni Jesus, ako ang daan. So ang ituro sa bata ay ang daan. Hindi ho ang tindahan. Na ang problema po kasi minsan ng mga magulang, dahil nagliligalig na yung bata, pagbibigyan na lang. Kasi naglulupasay na. Nagpapakita na ng tantrums. Kami po 5 magkakapatid. Kami di bata minsan. Sa lahat ng ayaw ng mga magulang namin, pag ikaw'y nagpapakita ng ugali. Dahil pag hindi ka nakukuha ng magulang namin sa salita, ang kasunod po nun na sinturon. Pareho namang S. Salita, sinturon. Mamili ka. At ang sabi ng nanay ko, wag na wag mo akong iyakan dahil hindi pa ako mamamatay. Gusto mo bang pulbusin ko itong walis ting-ting sa balat mo? So wag na wag kang makaiyak. Hindi po pwede sa'yo ang chichirya. Hindi po, nung araw po kasi hinihingi namin ay 5 sentimo lang ho. Ngayon po ang hinihingi ng mga bata, 20. Wow. Papel na ho hinihingi ng hindi po pwede sa mga bata ngayon, barya-barya lang. Nung araw ho kami, hinihingi lang namin ay sentimo. Ganun lang ho kami noon, barya-barya lang. Pero sabi ng magulang namin, pag ikaw'y nasanay sa mga bagay na hinihingi mo lang na hindi mo pinaghihirapan, lalaki ka, manghihingi ka lang ng manghihingi, nang hindi mo paghihirapan. Kaya tama lang po yung sinasabi po na ituro sa bata ang daan ng kanyang lalakaran. So ang totoo niyan, mga kaibigan, ang totoong tamad ay hindi ho yung mga anak. Ang totoong tamad ay yung mga magulang natin na nagpalaki sa atin. Kapag tamad silang magturo sa atin, may problema tayo na lumalaki. Now, kayo ngayon na nakikinig na, malalaki na kayo. At naniniwala ako na mga bata pa kayo in spirit. Ang sabi po dyan, ituro sa bata ang daan ng kanyang lalakaran. So ngayon, ang pagkakatuto po pala ay wala ho sa edad. Ang pagkakatuto po ay nasa espiritu natin kung handa po tayong magpaturo. Meaning, kaibigan, baka ngayong ngayong umagang ito, ay may kinalaman po tayo sa salitang katamaran. At alam nyo, ang katamaran, malawak po ang sinasaklaw nito. Ito po yung mga tao na ayaw po nilang nahihirapan. Gusto nilang lahat ng bagay ay madali. Kapag may trabaho na, makikinig po kayo ng mga laging tambay, naghahanap ng trabaho, tapos nagpipray sa church, humihingi ng prayer sa church. Daming taong nagpipray sa kanya. Pero pag nagtrabaho na siya lang nagdesisyon. Hindi niya tinatanong sa mga church na nagpipray sa kanya, pwede na ba akong mag-resign? Di ba? So ang buong church nagpipray para magkatrabaho siya. Pero pag umayaw na siya sa trabaho, hindi siya nagpapaalam sa church na nagpipray sa kanya kung pwede na siyang mag-resign. Maliwanag po ba? So, minsan po may problema po talaga yung salitang katamaran. Bakit po? Marami pong ibig sabihin ng katamaran Tamad manalangin, tamad mag-devotion. Di ba? Usong-uso ho ngayon ng katamaran. Kaya yung salitang sana all, minsan na all. Ang dulo po niyan, baka sa bandang huli na all na lang. Tamad ho ang tao ngayon sa maraming mga bagay, hindi ko alam kung bakit. Kasi ang gusto po natin, yung mga madali, yung mga mabilis. Hindi na nga ho usong ngayon ng ligawan Usong ngayon, chat-chat mo na lang. Tapos pakiramdaman mo ng konti. Pagka medyo kumagat, ayun na, kayo na. Ganun ho. So, marami po ngayong mga bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Pangapat, ayon, anger or bitterness.
Yung bang mabilis po tayong makagalit. No? Now, okay, lilinawin ko ho, ano? Ang anger o ang galit ay galing sa Diyos. Naalala niyo po si Jesus na galit? Nung magalit si Jesus, ang templo, ginawa na ng komersyo, ginawa ng palengke, nagalit ang Diyos. Tama po ba? Pinagtataob niya. Sabi niya, nakasaad sa banal na kasulatan na ang templo ay banal na lugar ng Diyos. Nagalit po siya doon, pinagtataob niya. Napapansin niyo po ba doon na nung ang Diyos ang naglabas ng galit, walang pumalag? Bakit? Kasi meron siyang moral authority. Bakit? Dahil sa totoo lang, ang templo nga naman ay lugar, sangbahan. Bakit nagiging lugar kalakalan na? Now, hear me with guys. Ang galit ay galing sa Diyos. Ang tanong, yung bang galit mo, saan ang gagaling? Iyon ang tanong. So, magaling po ako ngayon magdala ng galit. Alam niyo po ba na ang galit ko ngayon, hindi ko inalalabas sa taas ng boses o sa tono ng pagsasalita. Pwede ka naman palang magalit na yung taong kagagalitan mo, kausapin mo siya sa maayos na paraan. Pwede ka namang magalit pala na yung taong yon, kukomprontahin mo siya, pero ang gamit mong salita ay punong-puno ng pagmamahal. Nakuha niyo po? So, ang galit po ay may tamang paggamit. May art po ang communication po eh. Kung paano mo ilabas. Actually, dapat nating maintindihan na gamitin natin ang ating emosyon para sa Diyos, hindi para sa sarili natin. Kadalasan po kasi, kapag napuno na ang salop, at kapag napuno, mabilis po ang mga magulang nagagalit kapag wala nang magagamit na pinggan ay lahat nasa hugasin. Nagagalit ang magulang kapag napuno na ang mga lugar na lalabhan at wala nang may isusuot sa cabinet. Maling paggamit ng galit po yun. Ang tamang paggamit ng galit ay kausapin mo yung person concerned. Ipaintindi mo sa kanya yung dapat niyang maintindihan. At sa totoo lang hindi ho yan nakukuha sa isang upuan. Kailangan paulit-ulit mo ipaalala sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Concern ako sa iyo, gusto kong matuto ka kasi balang araw, ikaw ang magdadala niyan. Balang araw magpapamilya ka. Balang araw magtatayo ka ng tahanan. Balang araw maging tatay ka. Balang araw maging nanay ka. Yun po ang ibig pong sabihin niyan. Guys, I hope na naintindihan po natin yung tamang paggamit ng galit. Kung sa tingin po ninyo ay hanggang ngayon, ay Kristiyano na kayong matagal pero bugnutin pa kayo, well then, si Lord na hong bahala mag-deal po sa inyo. Panglima, pride. Ito po, masaya po ito. Kasi, ang taong ma-pride po, minsan tahimik lang naman eh. Diba? Tahimik lang naman, pero malalaman mong mataas ang pride niya. Una, hindi siya teachable. Pangalawa, hindi siya open-minded sa opinion ng iba. Ang pinakikinggan lang niya lagi ay ang kanyang boses at ang kanyang emotion. So, mayroon pong pride. Hindi ko na ho pahabain yan kasi understandable naman po yung salitang yan. Yung salitang pride. And then, pang-anim, ito, lagana po sa atin to, inggit. Di ba? Naiinggit ka. Makakansin natin dyan na yung batang yan, tuwang-tuwa siya kasi out of 10, 9 po yung score niya, inis na inis po yung mga kasama niya. Kasi sa kanila magkakasama, siya lang ang naka-9, yung iba sa kanila maaring 2, maaring 5, pero siya naka-9. So inis na inis. Hindi ba tayo po pwede? Guys, hindi ba tayo po pwede na matuwa kapag naging successful yung mga kasama natin? Hindi ba tayo pwedeng, ay may trabaho ka na, mabuti naman. Diba? Tuloy mo yan, tol. Ganda yan. At salamat sa Panginoon. Sinagot ng Lord yung prayer namin sa iyo. Di ba? Yung natutuwa ka kapag ang iyong kasama ay meron. Samantalang ikay wala. Di po ba? Hindi yung, ganda naman ng sapatos mo yan. Kailan kaya ako magkameron yan? Okay lang naman yung mag-comment ka. Pero yung pag sobrang nararamdaman mo na, at nakikita mo meron
meron ng impulsiveness na gusto mo rin magkamero noon, that's another story. Di ba? Inggit, ano ho? So, check po natin yung ating heart. Puso po natin ang problema po dyan eh. And then, pang-pito, eto na, yung katigasan ng ulo natin. Di po ba? Yung bang, ikaw yung tipo na gusto mo, ikaw lang nagsasalita. Pero pag ikaw na pinagsasalitaan, nagagalit ka. O dili kaya, ikaw yung tao na kinakausap, tapos para matapos na agad ang usapan, opo, sige po. Gawin mo to ha, opo. Nagkaintindihan po ba tayo? Opo. Para matapos lang. Pero at the end of the day, mapapansin mo, siya pa rin ang nasusunod. That's stubbornness. Meron pong illustration yan sa Bible eh, dalawang magkapatid. Inutusan ng tatay. Naalala niyo po ba yun? The Book of Luke. Limut ko lang kung saan bandang chapter. Sabi doon eh, nag-utos ang tatay, sabi niya sa panganay, isikaw mo yung kalabaw at suriin mo ang ating bukirin. Tignan mo kung anong ginagawa ng ating mga alipin. Sabi ng kuya, opo, sige po. Pero, ang totoo nun, hindi niya sinunod. So, ang ginawa ng tatay, kinausap niya yung pangalawang anak, yung bunso. Sabi niya, isingkaw mo ang kalabaw at suriin mo ang ating bukirin. Tignan mo kung anong ginagawa ng ating mga katulong. Sagot agad ng bunso. Sige po. Umuo agad. Pero ang ending po nun, yung dalawa doon, walang sumunod. Kaya lang, sa kalagitnaan po, na pag-isip-isip noong panganay, na mali yung kanyang ginawa. At ang nangyari, sinunod po niya. So ang ending po nun, may mga tao po na pag kinakausap natin, sumasang-ayon, pero hindi nasunod. Makikita mo, walang resulta. Pero ang sabi po ng commentator doon, delayed obedience is disobedience at all. So yung kuya, sumunod nga, late na, wala rin. Di ba? So delayed disobedience is disobedience at all. Delayed obedience is disobedience at all. Meaning, ang stubbornness, may kinalaman po ito sa the way how we see things, the way how we understand things. Yung ating pagkakaintindi at pagkakaunawa sa mga bagay-bagay. May kinalaman po ito, you as a person, gaano ka ba ka-responsable? Now, tingnan po natin, ano po magiging kasunod? Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ito po may kinalaman po ito sa Ephesians chapter 4 po kasi. Paul was talking about the church. Yung sulat na yan, ina-address ni Paul sa simbahan, sa iglesia. Paano daw tayo magtutiringan sa isa't isa. Now, ngayon ko lang po na-realize, paano ka ba magpapatawad sa iyong kapwa kung mismo ang sarili mo, hindi mo kayang patawarin? Paano mo sasabihin sa kapwa mo yung pagkakamali kung ikaw mismo wala ka pang itinatama? Nakuha niyo po? Repentance po ang issue natin dyan. Pakituloy. So, anong ibig sabihin ng repentance? Ito. Tignan po natin ang repentance po kasi, ito'y pagbabago ng maling direksyon o pagtalikod sa kasalanan patungo sa pamumuhay, kulang yung isang MU, patungo sa pamumuhay para sa Diyos. So, ang pagbabago pala o ang repentance ay pagbabago ng kanyang direksyon, a change of direction. Kung ikaw ay pakanluran, talikuran mo na yung pakanluran mo lagi. No? Anong gagawin mo ngayon? Bumuelta ka, humarap ka ngayon sa silangan, tungo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin yan. So nagsisimula ito sa isang desisyon na talikuran ang kasalanan at isuko ang buhay sa pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Isuko ang buhay sa pamumuno.
tanong kasi ganito. Kaya nga ho, una po nating paksa is about salvation. Pahingi pong tubig. Hindi, ayun na po. Ayun na po. So, ano po ba doon po sa paksang salvation, sino ang tinatanggap mo doon? Sino po? Tinatanggap mo si Jesus. Saan? Saan siya exactly located sa buhay natin? Sa puso. Sa puso nga ba? Sa nguso? Sa puso. So kapag tinanggap mo si Kristo sa puso, sino ngayon ang namumuno? Si Jesus. Saan siya namumuno? Sa puso natin. Okay? Kapag ang Panginoong Hesus ang namumuno sa puso natin, tangay ang buong buhay natin. Okay? Dapat malinaw. Now, kung titingnan po natin dito sa repentance, nagsisimula ang repentance o pagtalikod sa isang desisyon. Natalikuran mo na yung 7 deadly sins at isuko ang buhay sa pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Ito ho problema natin. Kasi ang problema natin, mga kapatid, matagal na tayong mananampalataya, yung iba sa atin nagtuturo na, ang issue lagi dito, sino ba talaga ang namumuno sa inyo? I mean, sa puso ninyo, sino ba talagang nasusunod? I hope naintindihan po natin yung tanong na yan. And I hope, ngayon palang umagang ito, kaya nating sagutin ang tanong na yan. Sino ba talaga namuno? Ikaw ba o si Kristo? Yun po yun. Next. So, you got to find faith and to repent. Ang sabi po sa Roma 2:4, hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang gumagabay sa iyo na magsisi? Hindi mo ba alam na hindi ho galit ang gumagabay sa iyo? Hindi niyo ho ba alam na napakabuti ng Diyos at yung kabutihan niya ang gagabay sa iyo para dalhin kanya sa pagsisisi? Hindi niyo ho ba napapansin na minsan yung mga magulang natin, wala nang ibang ginawa, kundi punahin ka ng punahin ng iyong pagkakamali? At napapansin niyo po ba habang pinupuna kayo ng pinupuna, hindi kayo nakakapagsisisi? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ang hinahanap po natin dito yung salitang gumagabay. Sino ba sa atin ang gumagabay? Kasi po, kapag si Kristo, guys, kapag si Kristo ang namumuno sa puso natin, maliwanag po dyan, yung kanyang kabutihan ang gagabay sa atin para magsisi. Mga kapatid, kalimutan nyo na lahat ng nauna kong sinabi. Pero kung yan lang mismo, yung talataang yan na matatandaan ninyo, tapos na usapan, ang kabutihan ng Diyos, nawa, ang siyang gumagabay sa ating lahat na nandito upang dalhin tayo sa pagsisisi. Roma 2:4. Memorize po natin yan. So kung kayo po ay isang dakilang sablay, namnamin nyo lang uli yan. Roma 2:4. At maramdaman ninyo na ang kabutihan ng Diyos, ang siyang inyong maging gabay, siyang ating maging gabay upang dalhin tayo sa pagsisisi. Next. Matyagang naging tayong Diyos, Ama, sa ating pagbabalik loob, sa kanyang piling. Alam niyo ba kung anong meron dyan sa Lucas 15, 11 hanggang 24? Anong meron dyan? Sino sa inyo ang nakabasa na yan? Isa lang? Pamilyar ho ba ninyo kung ano nakalagay dyan? Pag uwi nyo mamaya sa screenshot po ninyo. Assignment po ninyo yan. Asan ang mga cellphone ninyo? Babait ninyo ngayon Paki-screenshot. Dali, basa. Bilisan nyo, paki-screenshot. Alamin nyo sa bahay kung anong meron dyan sa Lucas 15, 11 to 24. Napakaganda po ng paksa dyan. And talks about repentance. Makikita po natin dyan. Okay. Get na? Punanak.
Tuloy. Ano pa po? Lubusan nating ipagkatiwala ang ating mga kasalanan kay Jesus at determinadong sumunod sa Kanya buong buhay, dito natin matutuklasan ang tunay nating kapayapaan na hinahanap sa buhay na ito. Alam niyo po ba na kapag totoo na natalikuran na natin yung buo nating dating pagkatao, ang resulta po niyan kapayapaan na hinahanap natin sa buhay na ito. Next. Application. Dito na tayo ngayon. So, mapapansin po natin yan, alamin ang mga nakatago mong kasalanan sa iyong puso. Ano ba mga nakatago dyan sa iniisip mo? Ano ba paminsan-minsan mag-isa ka lang pag nagsalita ka? Diba? Alam nyo ba yan na minsan nagsasalita kayo ng kayo-kayo lang? At doon yung nilalabas yung galit ninyo pag kayo na lang mag-isa. Kasi walang nakakakita, walang nakakarinig eh. Di ba ba? Pero ngayon, iba na ngayon. Nagkakamali po ako dyan. Ngayon, pag may sama ng loob ka, inilalabas mo sa social media. Doon ka humuhugot. Yung ba mga parinig, yung mga paramdam. Di ba? Doon, sa 7 deadly sins, alin sa mga yon ang may struggle ka? And last, ihingi mo ng tawad sa Panginoon at tuluyan ng talikuran sa tulong at gabay ng ating Panginoong Jesus. So, ano po ba talaga ang repentance? Repentance is a change of perspective. Repentance is a new mindset. Looking at the world differently. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Meron po akong 3 C na natuklasan kaninang madaling araw. Ano yung 3 C na yon? Kapatid, wag na wag kang makipagkompetensya sa iba. Kung anong meron ka at kung sino ka, ikaw yun. Huwag mong hanapin ang sarili mo sa iba. Yan ang natutuklasan ko. Pangalawa, huwag kang nangungumpronta kung kani-kanino. Kumprontahin mo muna yung sarili mo. Never compete, never confront, and then last, never conform. Ibig sabihin, ano ba ang pattern meron sa mundo na to? Di ba? Kung ang mundo na to ay punong-puno na ng kalaswaan, ay ang ano ba sabi ni Paul sa Romans chapter 12? Di ba sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Kung ang mundo na to, ang priority nila ay pera, pagkakitaan, pagkakakwartahan, kailangan magtrabaho ng magtrabaho kasi mahal bigas. Meron palang ngayon ko lang natuklasan, meron palang 2 tao ngayon sa mundo. Yung isa, saksakan, nuknukan ng tamad. Meron din palang mga tao na sobrang sipag na kahit may nararamdamang hindi na maganda sa katawan, tuloy pa rin sa kanyang kasipagan, katulad po ng aking isa po, meron po akong na ka-sharing time po ngayon. Sobrang sipag. To the point na dumami na po yung kanyang naramdaman sa katawan. Hindi niya iniintindi. Hindi niya iniinda kasi meron siyang gustong ma-achieve. At ngayon lang niya naalala ang sinasabi po sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sikapin mo na unahin ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Bakit? Sapagkat ang mga bagay-bagay na hinahanap mo, hindi mo talaga makikita. Ngunit, ang sabi ng Diyos, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Alam niyo mga kapatid, yung mga material na mga bagay na hinahanap natin, hindi talaga natin makikita. Kung pipilitin natin yung sarili natin, makikita natin, makakamit natin. Pero, baka sa pangapanahong yun, madami ka ng sakit sa katawan. Kasi po, ang buhay na to, ang mundo na to, ay hindi ho ganun kadali ang magkameron. Lalo na sa mga katulad natin na hindi ho tayo pinanganak na may tangan na silver spoon. Kailangan nating sikapin. Pero mga kapatid, kapag hindi ho tayo settled kay God, wala ho tayong peace of mind. Kaya po sabi po dito, your breakthrough
is not determined on what age you are right now. Because breakthrough is determined by God because He is not bound with our time. Yun po palang totoo nating pagtalikod. Panapanahon din. Ngayon nga lang umaga, ngayon ko lang napag-unawa. Meron pa pala akong hindi na-repent kay God. Di po ba? Alam niyo po ba na yung magkapatid na si McDonald's, tumanda muna sila bago na na-discover yung McDonald's chain of store, yung sekreto ng kanilang mga pagkain, ng kanilang mga niluluto, at yung sekreto ng kanilang pagsiservisyo. Alam niyo po ba, yung naka-invento po ng Microsoft Word, hindi ho sa edad na 12, 15, 20, matatanda na ho sila. Bago na na-discover yung mga bagay na to. Mga kapatid, baka naman sa sitwasyon natin ngayon, we're talking about repentance. Gusto pa ba nating hintayin na mag-edad muna tayo ng 70 to 80 bago natin lubusang isuko kung ano man meron tayo? Ngayon, kung patatagalin natin, edi matagal yung breakthrough ng buhay natin. So, sabi dito, shallow values produces empty victories. If your foundation is wrong and you reach the peak of your success, you'll always feel emptiness. And that void has nothing and nobody can ever fulfill because God was not the center and the foundation of that dream you desire. So, saan ba natin inuubos yung ating lakas? Yung ating oras, yung ating panahon? Saan ba natin inuubos yung ating araw-araw na buhay? When you reach on top, you will feel unhappy, empty, and downhearted. Kaya po maraming tao ngayon, kapag nabigo, naglalango sa alak, nasadlak sa mga masasamang gawain, ang iba'y nagpapakamatay kasi meron po ditong void. Merong emptiness. Bakit? Kasi unrepentant po yung heart nila. Ang iba, pinupuno sa maraming asawa, sa maraming siyota, sa maraming pera. Pero, yung void na yon, manatili po siyang hungkag. Habang buhay ka na hindi maging masaya. Narinig niyo ba yung kantang Father and Son? Ang sabi niya, look at me, I'm old, but I'm happy. Sabi niya ganon. So, that's your fault. Bata ka pa, dapat aralin mo na. So, sabi nung tatay, look at me, I am old, but I'm happy. So, that's your fault. Because you're still young, you got to find ways to understand things. Minsan po kasi, ang problema natin, naintindihan naman natin eh. Narinig, naintindihan. Ang issue lagi dito, yung puso natin. Handa na ba tayo talikuran? Yung mga bagay na dapat nating talikuran. So that's all. Now, discuss natin yung ibang mga bagay-bagay. Balikan natin yung application na yan. Alin ba dyan, sa palagay ninyo, ang dapat nating ayusin? Ako, wala na akong ikukumpisal. Naikumpisal ko na ngayon. Let us pray. God, thank you po. Alam niyo po, ito pong topic natin about consolidation. Lord, sobrang foundational po siya. Kaya dapat, Panginoon, turuan niyo kami na maging solid yung faith namin. Ayaw po namin na kapag yung church namin na ilalaki at lalago, ay mga ampaw po yung aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kung magtuturo man kami sa higit na nakararami, ay natututo na kami. Mahirap pong magtuturo kami about repentance, pero meron pa po kaming mga unconfessed na sins. Meron pa po kaming unrepentant heart. Lord, alisin niyo po sa amin yung 7 area sa buhay namin. Though,
Alam namin, hindi namin agad ito ma-achieve into perfection. But God, have mercy on us. Yamang mahal niyo po kami. Nawa yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, ang siyang maging gabay namin. Gabay namin upang akayin kami tungo sa pagsisisi. Naarito kami, Panginoon, hindi para kundinahin namin ang aming sarili o kundinahin namin ang aming kapatid. Narinig kami, Panginoon, upang akayin namin ang isa't isa, i-encourage namin ang isa't isa, dahil pamilya po kami dito, Panginoon. Gusto po namin kami maging kalakasan sa isa't isa. Hebreo 10:25, na dalhin namin ang bawat isa sa ikalalawak, sa ikalalago, sa ikalalalim ng aming pananampalataya. And God, we thank you for your mercy because your mercy abounds us forever. Bless us, God. Bless us now that we may be a blessing among all, among many. That's our prayer now in Jesus' name. Amen at amen. So, guys, break up tayo. No? Yung mga kalalakihan ay hatiin natin sa 2 o 3 kaya. Ganon din yung mga kababaihan. Then, siguro yung mga leaders, facilitate na lang. Let your members do the talking. No? Yun lang po ang trabaho natin mga leaders. Facilitate lang natin and then let them do the talking. Sige po, we have 15 minutes. Pastor, sa inyong salita, meron akong natutunan. Ang repentance pala is a choice. So kung tayo po pala ay mag-repent, choice natin yun na tayo ay mag-repent o hingi ng tawad sa Panginoon. Yung kaninang tinapik ng ating pastor is, ang repentance pala ay choice natin yun. Kung ano yung nasa puso natin, ano yung conviction natin sa puso natin, choice natin yun na patawarin din natin ang ating sarili. Diba? Yun. Para po sa ating, bago tayo mag-breakout groups, tayo po ay magkaroon po muna ng offering. Tayo sa offering natin. Minsan, isang araw, nung sinamahan ko yung aking anak na mag-apply, at natanggap siya sa trabaho, nakapagtrabaho siya ng 15 days. After nun, hindi ko ini-expect na pag-uwi niya, sabi niya, "Ma, ito yung para sa'yo." Wow! Ang sarap ng feeling ko noon. Nung natanggap ko, yung binigay nung anak ko, nang share niya sa akin, nung kanyang, ito yung ibibigay ko para sa'yo. Tuwang-tuwa ako. Ang ginawa ko, pinagluto ko siya, binilan ko siya ng pagkain para mas matuwa naman yung anak kong magbigay. Alam mo ba na ang Panginoon, tuwang-tuwa siya na kung ikaw ay magbigay para sa Diyos. Di ba sinabi niya, test me in this. At kung siya ay natuwa sa'yo, pagpapalain ka ng siksik, liglig, at umaapaw. Kung ako na lang mismo natuwa, nung binigyan ako ng anak ko ng sweldo niya, nung unang sweldo niya, wow, how much more ang Panginoon. Kung ako ay na-bless dun sa anak ko, ipinagluto ko siya, how much more na i-bless ka ng Panginoon. Pag ibabalik mo ang portion ng Panginoon para sa'yo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon. Ito po yung ating offering box. Kukunin ko yung kapit. Ng ating tithes at saka offering. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyong pagpapala. Dalangin ko nga po Panginoon na patuloy niyo pong i-bless Lord ang aming church Lord sa pamamagitan ng inyong tithes and offering Lord ng inyong mga anak. Kung nasaan man ang inyong mga anak ngayon Lord, I know Panginoon na ilalaan niyo po Lord ang kanilang tithes at dadalhin nila dito sa church Lord. At salangin ko po Panginoon na pagpalain niyo po ang bawat isa Panginoon.
Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakakitaan upang maibalik namin sa inyo, Panginoon, yung aming dapat ibinibalik para sa inyo. At magpapasalamat kami, Lord. At alam ko, Lord, na dahil dito, Lord, ipoprovide niyo po yung pangangailangan ng aming church. Ipoprovide niyo po yung pangangailangan ng aming pastor, ang mga workers, Panginoon, kung ano man po yung mga pangangailangan ng mga project ng church na ito, Lord. It's my prayer, Father, that you will bless it and you will provide everything, Lord, that you need for your church, O Lord. Para po sa ikakalaganap ng inyong kingdom dito po sa lupa, Panginoon. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, na i-bless niyo po yung mga skills ng inyong mga anak, Panginoon, na bagamat pandemic, Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakakitaan upang din po, Panginoon, ay may provide din yung pangangailangan ng inyong. Salamat po, Panginoon. I pray, Father, that you're gonna bless all of us, oh God. At huwag niyo pong lalagpasan sa pagbuhos ng inyong biyaya. Salamat po. In Jesus' name we pray.